Pinakamainit na isyu ngayon sa Ukraine ang paglilitis kay Andrei Yermak. Talagang nakakagulat ang paglilitis na ito dahil ang mga lumabas sa pagdinig ng mataas na hukuman laban sa katiwalian noong Mayo 13 ay hindi na lang simpleng iskandalo ng katiwalian. Para itong isang political na serye na may mga manghuhula, shaman, Nord Stream 2 mga appointment sa trabaho based sa horoscope at pera mula sa money laundering. At pinag-uusapan dito ay milyon-milyon. Nakaka-interest dahil lumabas na hindi lang basta kumonsulta si Andrei Yermak sa manghuhula, kundi sinunod pa niya ang payo nito para pigilan ang pagharang sa muling pagbuhay ng Russian gas pipeline na Nord Stream 2. Kaya pag-usapan natin isa-isa ang nangyari. Ang pangalan ko ay Alexi Pechi. Tara't sabay nating talakayin ang paksang ito. Pero bago tayo magsimula, hinihiling ko na mag-subscribe kayo sa YouTube channel na ito, i-like ang episode na ito at mag-iwan ng kahit anong komento sa video na ito. Napakahalaga nito. Malaki ang tulong nito sa pagpapalaganap ng content sa YouTube. Lubos akong nagpapasalamat sa inyo. Mag-subscribe din sa Telegram channel ko, Pechi News. Nasa video description ang link. Sige, simulan natin ang sesyon ng mataas na hukuman laban sa katiwalian ng Ukraine. Ikalawang araw na at wala pa ring desisyon sa hakbang na pang-iingat laban kay Yermak. Ipinagpatuloy ng Vox ang pagtalakay sa hakbang na pang-iingat para sa dating pinuno ng opisina ng Pangulo. Ito ang nangyari. Sa korte, binasa ni Valentina Grebenyuk mula sa espesyal na tanggapan ng pagsusupil sa katiwalian ang pahayag. Ayon sa prosekusyon, ang pinaghihinalaan ay lumapit sa isang manghuhula tungkol sa pamunuan ng pambansang tanggapan ng pagsusupil sa katiwalian, espesyal na tanggapan ng pagsusupil sa katiwalian, mga mamamahayag ng Ukraina at mga kinatawan ng bayan. Sa mga binasang materyales, nabanggit pa ang pangalan ng Amerikanong Pangulo na si Donald Trump. Kinuha ng investigasyon ang isang iPhone 12 na pagmamay-ari umano ng isang Veronica Anikina. At ngayon, aalamin natin kung sino siya. Siya ang tinutukoy na Veronica Feng Shui Office. Ganito siya kinilala ng prosekusyon. At ganoon din siya nakasave sa telepono ni Andrei Yermak, Veronica Feng Shui Office. At ang nakumpiskang telepono ni Anikina ay ginamit lang niya para makipag-usap sa kontak na Andrei. 2025, ito ay si Andrei Yermak. Ngayon, ano nga ba mismo ang itinatanong niya sa kanya? Batay sa kaso at binasa ng piskal, nilapitan ni Yermak ang manghuhula tungkol kina Semen Krivonos, direktor ng NABU, Alexander Klimenko, pinuno ng Specialized Anti-Corruption Prosecutor's Office, Sevhil Musaeva, punong patnugot ng Ukrainian Pravda, Mikhail Tkach, mamamaher na investigador, at mga kinatawan ng bayan na sina Yaroslav Zelezniak, Alexei Goncharenko at David Arakhamia. At hindi pa ito ang kumpletong listahan ng mga taong tungkol sa kanila siya lumapit sa manghuhula. Sa korte, binanggit ang pangalan ni Donald Trump. Humingi si Yermak ng payo sa manghuhula kung ano ang gagawin niya sa kanila. Ibig sabihin, ang namamahala sa panlabas na politika ng Ukraine at nagkokordina nito sa White House ay kumukonsulta sa isang astrologo mula Kiev sa lahat ng isyung ito. Binasa ng piskal ang palitan ng mensahe sa pagitan ni Veronica Feng Shui at Andrei 2025. Ika-24 ng Disyembre 2025 noon mismo, naganap ang unang mga paghahalugo kay Yermak. At ngayon, nagsulat ang kontak na si Andrei 2025 CP. Klimenko, Krivonos. Ang manghuhula ay sumagot ng isang mahaba at maraming pahinang mensahe na nagsisimula ng ganito. Inuulit ko ng eksakto. Ngayon, galit na galit ako, kaya humihingi na ako ng paumanhin sa pagiging prangka ko. Pero sa kabilang banda, baka ang pagiging prangka ko ay makatulong sa inyo na magbago ng pananaw. Lahat ay nagsisimula sa salita, ang mga sinasabi natin sa sarili at sa iba. Nitong mga nakaraang buwan, hindi kayo nag-e-escalate at hindi rin tumutugon sa mga pag-atake o pananakit. Sila ang nag-e-escalate at hinahayaan nyo lang. Wala namang usapan mula sa inyo tungkol sa pag-e-escalate. Ito ay palitan ng mensahe ng isang taong nagpapatakbo ng bansa at isang astrologong taga-Kiev tungkol sa kung paano siya tutugon sa mga anti-korupsyon na investigasyon. Hindi ko ito ginagawa-gawa. Ito ang mga materyales ng pre-trial na investigasyon na binasa ngayon sa kataas-taasang korte laban sa korupsyon. Sino si Veronica Feng Shui? Siya ay 51 taong gulang na taga-Kiev at tinatawag ang sarili na consultant sa astrolohiya. Veronica Anikievich ang tunay niyang pangalan at aktibo siyang sumuporta kay Andrei Yermak sa social media. Sa mga kontak ng ibang mga user, siya ay nakatala bilang Veronica Consultant AB, ibig sabihin Andrei Borisovich.
Pansin, si Veronica Anikiewicz ay manghuhula ni Ermac. May Telegram channel siyang mga oras ng buwan at nagbibigay ng astrolohiya konsultasyon sa paghahanap ng landas. Pero hindi pa yan ang lahat. Noong 2015 si Anikiewicz mismo ay malayang nagpunta sa Crimea. Ang kanyang ama na si Fedor Anikiewicz ay isang mamamayan ng Russian Federation, dating pinuno ng lokal na sangay ng opposition bloc sa Genichensk, na noong 2015 ay nagsabi na may paggalang siya sa Russia. Ayon sa social media, tulad ng ibang empleyado, noong Mayo 2025 siya ay nagpa-picture na may lasong Georgievsky at bandila ng Russia, at siya ay naninirahan sa sinakop na Genichensk. Tumanggi si manghuhula na magkomento tungkol sa sitwasyong ito basta ibinaba niya ang telepono. Ang pagtatalaga ng mga tauhan sa estado ng Ukraine ay kinokonsulta sa isang babae na ang ama ay kolaborador na nakatira sa sinakop na lugar. оккупированной территории. Ngayon, tungkol naman sa Nord Stream 2. Sa tingin ko, naiintriga kayo dito. Ibang antas na talaga ito. Ngayon, si Andrei Kobolev, dating pinuno ng Naftogaz, ay may nakakagulat na pag-amin. Heto ang sipi. Noong 2021 bago ako tanggalin, sinubukan ni Yermak na kumbinsihin akong itigil ang pakikipagtulungan sa ating mga lobbyist sa Amerika. Madalas niyang ginagamit ang parira lang, hindi ito feng shui. Tungkol saan ito? Mula pa noong 2017, aktibong nagtrabaho ang Naftogaz sa Kongreso at Administrasyon ng Amerika, nagsika para sa mga parusa laban sa Nord Stream 2 at humadlang sa paglulunsad nito. At noong 2021, ibig sabihin 1 taon bago ang malawakang pananako, kinukumbinsi ni Ermac, ang pinuno ng opisina ng presidente, ang pinuno ng Naftogaz na itigil ang ganitong trabaho sa Kongreso at administrasyon, pati na rin sa mga lobbyist at huwag nang magsikap para sa mga parusa. Huwag na ding sikaping matiyak na hindi kailanman mailunsad ang Nord Stream 2. Sabi niya, ang paglaban sa pagpapatakbo ng Russian gas pipeline ay hindi ayon sa feng shui. Hindi ko alam siyempre, pero mukhang ito ay tumutukoy kay Veronica Feng Shui mismo. Ngayon sa usaping pera, kinwalipikan ng prosekusyon ang kaso sa Artikulo 209 ng Kodigo Penal ng Ukraine, paglilehitimo ng mga kinitang galing sa krimen. Parusa ay 8 hanggang 12 taon na may kumpiskasyon, proteksyon kay Ermac at mga nasa kapangyarihan. Ang mga Telegram channel ay inaatake ngayon ang mismong artikulong ito, sinasabing kinwalipikan ng prosekusyon ayon sa pinagbabatayang krimen. 209 ng Kodigo Penal ng Ukraine. Ipaliwanag ko kung bakit mismong usapin ng pagdilehitimo ang pinili ng investigasyon. Ng mga kita, ang halagang nakuha na galing sa operasyon ng money laundering papunta sa konstruksyon. Sanction. Нашли финансовый поток. Maaring mapatunayan ang money laundering kahit hindi pa tapos ang pagsusuri sa konstruksyon. Ayon sa depensa ni Yermak, dapat munang tukuyin kung itinayo nga ang mga bahay gamit ang perang galing sa korupsyon. At batay rito, saka palang mapapatunayang na-launder ang perang yon. Sabi ng NABU, may ibang paraan kang pwedeng daanan na mahalaga dahil may nag-block sa pagsusuri ng mga ari-arian ng dinastiya. Pambansang kawanihan laban sa korupsyon. Kinwalipikan ng prosekusyon ang mga eksperto na di umano'y galing sa mga empleyado ng SBU. Mayong araw sa korte, sinabi ni Andrei Yermak na wala siyang pera para magpiyansa at wag niyong isipin na may pera siya ayon sa Artikulo 209 ng Kodigo Penal ng Ukraine. Meron, pero ito ang problema. Dating kita, mga kinita mula sa. Mahirap talagang makahanap ng malinis na pera ang isang tao na inaakusahan ng hanggang 12 taon, hindi makahanap ng pera para sa piyansa o baka meron pero hindi malinis. At doon pa lang, ebidensya na iyon ng karatang. Sa huli, bukas na, Mayo 14, dapat na talagang magdesisyon tungkol sa preventive measure. Kinuwalipikan ang prosekusyon sa ilalim ng Artikulo 209 ng kriminal na batas ang mga natanggap na pera sa pamamagitan ng ilegal na paraan. Mag-subscribe sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Kung gusto ninyong suportahan ang trabaho ng YouTube channel na ito, maaari ninyong gawin ito sa pamamagitan ng kahit anong donasyon o bayad na suporta. Kinwalipikan ang prosekusyon sa ilalim ng Artikulo 209 ng Kodigo Penal ng Ukraine ang legalisasyon ng illegal na kita. Ang parusa ay hanggang 12 taon kulong at kumpiskasyon ng ari-arian.